Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mabara ho natin ang music, baka mamaya madali pa tayo ng Facebook kasi gumagamit ho tayo ng eto naman ho copyrighted ho itong hindi ho sa amin ng copyright. Ibig sabihin pwede ho kasi nilang patigilin ang ating live stream kapag na-detect ho nila na gumagamit ho tayo ng scoring that is supposed to have a permission doon ho sa mga ng ito ho'y pag-aari ho na kung sino man. Aking ginamit ho kanina, Beds are Burning. Nakagisna na ho natin, kaya lang medyo kapag ito ho'y na-detect, naka-livestream ho tayo sa Facebook page ho ng Bitag Live. Kumusta ho mga bossing? Kumusta ho yung mga suki ho natin sa ibaing dagat? Kumusta ho doon sa mga suki natin sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon? Kumusta ho? Kahit ho saan kayo, saan man kayo naroroon, basta't Filipinos ho kayo, mga Pinoy ho na kalat ho sa buong mundo, abot ho ng ating broadcast sa pamamagitan ho ng live stream ng Facebook page ho ng Bitag Live. Binabati ho namin kayo ng good morning, and then pwede ho kayo mag-participate and give us exactly where your location is. As a matter of fact, kami ho'y gumagawa na ng hakbang na hindi ho namin pwedeng ilantad ho yung spesipiko kung ano yung plano ho namin na talagang kami we're reaching out para doon sa mga kababayan ho natin sa ibaing dagat. The first stop ho namin, the first destination ho namin is going to be in Hong Kong, and then eventually doon ho sa mga stop na where there are a lot of Filipinos na mga mabibisita ho natin kasi ito hong pag-usapan natin mamaya ng konti ho yan sa mga OFW in Hong Kong and in some parts of the ASEAN countries na kung saan nandun kayo sa Japan, South Korea, and sa US, wala ho mga OFW doon bagkus may mga Filipinos ho tayo nakasubaybay ho sa atin sa Europe, and then saan man ho parte na abot lang ho. Good morning ho sa inyo. Live from the studio ho ng TV5, Radyo 5, 92.3 News FM, live stream na ho tayo. And then tayo ho'y napapanood ho sa pamamagitan ho ng Action TV ngayong umaga, 9 na ho ng Mayo. Kumusta ho yung mga suki ho natin? Kumusta ho kayo nagtatrabaho dyan? Yun ho talaga nagtatrabaho na matino, patas kung lumaban, hindi ho marunong mandaya. Ako ho'y, before we go any further, lalo-lalo na sa mga tumututok ho sa atin, kung kayo ho'y nagtatrabaho, saan man kayo ngayon naka-employo, love what you're doing. Pag hindi niya ho kayo masaya dyan sa inyong pinapasukan, pinagtatrabahuan, may desisyon ho kayo na pwede niyong iwanan at para naman maghanap doon sa trabahong palagay niyo kayo'y magiging masaya. Huwag niyong pilitin magtrabaho sa isang kumpanya na hindi niyo kasundo at medyo hindi niyo gusto yung sinasabing abay paligid. Kasi para naman kayo tinutorture niyong sarili ninyo. Kung kayo may trabaho at okay naman, pasalamat ho kayo sa buong may kapal na kayo ho'y may trabaho at may kinikita ho, may nalalatag sa hapagkainan. Ito ho'y ako'y advice lang naman ho to, ano? Kasi marami hong pumupunta sa ating public service. As a matter of fact, meron ho kaming Kilos Pronto Action Center every day ho yan. Sa aming tanggapan ho sa Bitag Media Unlimited Incorporated Corporate Office, nandun ho yung ating Action Center. It's open every day, Monday to Friday. It starts from 9 a.m. May mga tao na ho kami roon. Pagdating ho ng Wednesday, that's the People's Day. Ako ho talagang humaharap. As a matter of fact, nakikita ko dumadami na ho. We would like to be the specialist pagdating ho doon sa pangangailangan ho ng mga OFW, mga pamilya niyo ho nandito. Kasi kami ho'y nakikipag-ugnayan ho sa mga tanggapan ho ng gobyerno, being that our program ho namin, Kilos Pronto, is with the government channel. And then hindi ho kami sa gobyerno, pero yung aming program at aming format, kami ho'y mainstream at ikakaiba ho na nakikita niyo ho.
Kung kayo familiar doon sa T3 noon, now it's coming. I wish na makompleto naman yung utol na si Tul Rafi. Kaya si Tul Rafi stays with TV5 and he's happy. And he has exclusive contract ho doon sa kanyang ginagawa ho sa Itimbre Mo Kay Tulfo at saka Wanted sa radyo. Pero ang Kilos Pronto, makakasama na ho namin si Tul Erwin at ako ho. And ngayon, the third man doon si Alex Santos, hindi ho pwedeng palitan yung T3 but the Tulfo Brothers, nagsanib puwersa. Makikita nyo na ho yan next week. Bababa na ho yung programa ho namin at 5 to 6 in the evening. Tandaan, takbuhan ho kami ng mga talagang inaapi, as in inabuso, binugbog. Wala ho kaming kiber kapag nakaabot na ho kay bitag yan, right in your territory, saan man kayo, nagsisiga-sigaan kayo, mga putok sa buho kayo, makakatikim kayo, dala-dala namin ang aming camera. Do not make any mistake and say, patayin mo ang camera, kasi pag patay ang camera, malilintikan ka. Pagbukas, protektado ka. So don't tell me to turn off my camera because that will not be favorable to you. Malinaw ho tayo yan. Yung mga nagmamagaling-galing dyan, kasi ako hindi ho ako sa harap ng mikropono magaling. Maharap ho ako doon sa tao, eyeball to eyeball, right in your face. I will tell you to stop. Pag medyo pinaglaruan nyo kami at there are certain things na hindi natin pwedeng palabas sa telebisyon, it's so easily to turn off the camera. Provided naman ho kayo na sinasabing mga hukuman dyan, kung medyo palagay nyo na dihado kayo sa aming pinagagawa. We're not saying kami ho'y madahas. Nasasalita lang ho namin ng mga lingwahe ng mga putok sa buhong nag-aape, lalo-lalo na dito sa Metro Manila, kahit na sa probinsya. Pero kami ho talaga specializing ho sa mga OFW, families of the OFW. Kayo ho, una. And then yung welfare ho ng mga Filipinos, nalulungkot ho na homesick. This is the program. At you can monitor and make it part of your routine just in case na hindi nyo makompleto live. Sa ating sinasabi nga ho natin, mga boss, hindi nyo makompleto yung live kasi maaga ho or time difference. You can log on sa website ho namin, sa bitagmedia.com, sa webpage ho ng Bitag Live. If not, we'll also have, ito ho, as we speak, iba ho yung kamerang ginagamit ho namin sa Facebook page ho ng Bitag Live. Sabi nga ho natin mga boss, live streaming ho tayo. So kung ano hong napapanood nyo, kung may problema ho kasi gusto nyo free data, okay, then free sa Facebook. Pero may mga followers talaga ho kami sa YouTube na malaki na ho eh. Mga boss, it's 160,000 plus subscribers on 113 plus going to 114 million views in just the span of 1 year. Matapos ho kami na hack last year with about 60-something million already. So, mabilis ho. Okay, kami ho nagpapasalamat sa inyo mga tiwala. Ito ang aming sinasabi sa inyo mga boss. Alright? Sinasabi na ho namin sa inyo mga boss at this point in time, we are open. Yung aming action center ng Kilos Pronto. We're open to anyone na gusto hong humingi ng tulong. Partikular yung mga kababayan ho natin na naiipit ho sa iba yung dagat. Alam niyo ho ba mga boss? Alam nyo, naniniwala ho ako na hindi ho, sinisikap ho ng ating pamahalaan, ng ating OWA, yung ating, eto ho'y POLO, nandyan ho yung ating POEA, and iba pang agency ho, diba? Ito ho'y sinisikap ho nila na talagang maisaayos ho, patuloy kami kinakipagtulungan, pero sa amin ho, iba hong action ho namin. Ngayon, nakikita ho natin yung may mga OFW sa mga gustong hong magtrabaho sa abroad. It's either domestic help ho ang gusto ninyo o di naman kaya whatever job na kayo ho'y pupunta sa bansang inyong patutunguhan. Maganda ho yung sinasabing the seminar na inaatanan nyo ho kasi doon malalaman yung pre-departure para mapaghanda ho kayo at what to expect. Sabi ko nga ho, nalalaman ho natin, karamihan ho doon sa mga OFW natin na they're shocked pagdating ho doon sa kanilang bansang patutunguhan at pagkakatrabahuan. Meron hong ugali yung mga Arabong mababantot at maaanghit mababantot ho sila, lalo-lalo na yung mga manyakis na mga among lalaki.
Ang feeling ho nila kapag ang isa hong Pinay na OFW pupunta ho sa kanila, domestic help, they think pag-aari na ho nila. Kaya kayo hong mga pupunta ng ibang dagat, mas maganda ho, nakikita ho natin yung dahilan ng problema, huwag tayo nakatingin sa epekto. Kasi pag epekto, rescue ho kami ng rescue, saklolo ho kami ng saklolo, pero hindi pa ho natin nakikita ang dahilan ng problema. Para doon sa mga mag-a-abroad bago ho kayo aalis, mahalaga ho, sumunod ho kayo sa proseso, wag ho kayong mag-i-employ ng direct hiring. Pagdating doon, magugulat na lang kayo, maiipit kayo. Mahirap din ho sa amin isagawa hong rescue. Mas maganda ho siguro mga boss, talagang dumaan kayo sa tamang proseso. Meron ho mga bagay na dapat malaman nyo yung mga seminar, pre-departure. Yun ho mga bagay na malaman nyo sa bansang inyong patutunguhan, yung klaseng gobyerno at yung kultura at ugali ho na mga mamamayan doon. In this case, pagdating ho doon sa Middle East, na para naintindihan nyo, mababalansin nyo kung kayo aalis o hindi. Huwag kayo makikipagsapalaran, hindi yung kabisado. Ngayon, bakit ho ako nagsasalita ng ganare? Karamihan ho sa mga naiipit, pagdating doon sasabihin, ikay magtatrabaho sa isang lugar na kung saan yung amo mo may 2 anak lang, so 4 lang yung pamilya na yan pagdating doon. Ngayon, ang hindi mo alam sa kultura ho nitong mga putok sa buhong maanghit na ang baho-baho ng putok ng kalang kilikili, maliban sa kalang alipong eto ho yung mga binabanatan ko mga Arabo. Hindi naman ako racist, pero yung anghit ho nila na naaamoy ko hanggang ngayon, yung kanilang ugali, base doon sa kanilang sinasabihin, binabanatan ho. Kung nakikinig ho kayo sa amin sa probinsya, Luzon, Visayas at Mindanao, na talagang nagbabalak umalis, mahalaga hong nakikinig ho kayo sa amin. Mahalaga hong you'll learn para doon ho sa mga, ito ho yung mga bagay na nararanasan ho ng iba na nire-rescue ho natin at makikita ho natin, hindi talaga sila aware na hindi ho sila nabigyan ng tamang gabay or tamang paliwanag dahil nagmamadali yung kanilang ahensya, yung ating ahensya rin naman sa mga POEA, yung pagsaseminar sa OWA, ganyan, lamapat ho ng mga malaman ninyo nang hindi ho kayo naiipit doon. Kultura ho ng mga nasa, ito ho sa abroad tulad ho ng UEA, sa Saudi, na kapag ikay nag-apply doon, okay ho sa kanila na ikaw DH, ipapahiram sa nanay, sa kapatid. At kung ang kontrata mo, ito lang, dito lang, hindi mo magagawa yun kasi pagdating doon ang katotohanan. Hihiramin ka sa nanay. Bawal, tama ba yun? Hindi. Pero nagagawa nilang labagin yan. Kaya kami ho nagsasabi sa inyo, kaya kayo ho mga nagbabalak, dumaan ho kayo sa tamang proseso. At kayo naman ang mga nagbabalak ho dyan, marami ho mga pating, ang mga buetre, mga buhaya ho dyan, mga medical. Ito ho, magpagdating ho sa mga clinic na kuminsan itong mga gusto nitong mga iho de cabron, na sinasabing anak ng pulboron at anak ng puto, sila ho ginigipit, lalo-lalo na, yun ho mga hindi nila pagkakitaan ng husto kasi alam niyo ho kasi may mga ugali ho yung mga clinic na kasabwat ho yung sinasabing ahensya. Nakapagbalik manggagawa program na ho yung isang OFW na nagustuhan na ho ng kanyang amo, labas-masok na ho siya sa bansa. Maliit na lang kanyang binabayaran, medical exam na lang, nilalaglag ho yan kasi hindi kumikita ang ahensya. Kung sakali ganyan ho ang inyong nararamdaman, tumakbo ho kayo sa tanggapan ho ng Kilos Pronto ni Ben Tulfo na makakasama ho si Erwin Tulfo, Tulfo Brothers, Kilos Pronto. Diyan ho sa gobyerno, istasyon ho ng gobyerno, pero ang estilo ho namin, hindi pang gobyerno. Estilo ho namin pang pribado ho, yung sinasabing nilalaman ng aming format kung pag-uusapan ay serbisyo publiko, investigahan, sumbungan, aksyon, solusyon ay malakidlat. Sabi nga ho natin, Kilos Pronto. Pagdating ho niya ng alas 5 hanggang alas 6 ng gabi, araw-araw sa PTV. Hindi ho kompetitor ng TV5 ang PTV4. Gobyerno ho yan. Kaya lang, ang estilo ho namin, hindi pang gobyerno, pribado ho. Pang mainstream ho kami. Isa lang hong aming sasabihin sa inyo. Kung kayo ho'y aalis sa amang lugar, saan mang bansa ang inyong pagtatrabahuan at kayo gusto nyo maging OFW, siguraduhin nyo ho, by heart, kabisado nyo yung kultura, yung sistema ng gobyerno,
Kasi baka pagdating doon, iiyak kayo, magpaparescue kayo. Marami na ho kami na rescue na pauwi na ho eh. Okay? Ito hong ginagawa ho ng aming programa na kuminsan, pinauwi mo, palaboy na lang doon sa Saudi, sa ibang lugar ho dyan. Titira na lang doon, pinakakain ng inyong kababayan na kuminsan nahihirapan na sila, pating embahada ho natin nahihirapan. Ang dami ho tayong mga na-rescue dyan. Etong sistemang mapauwi mo na, inayos mo lahat, biglang aabangan ng isang malaking higanting network. Dalawa lang naman ang babab ngayon yan, hindi Channel 5, yung 4, 7 at 2. Tapos, inaabangan ho yung aming na-rescue, abay pinasasign ho sila ng eksklusibo na hindi pwede magpa-interview, na sila na ang hahawak dahil ipapalabas nila doon sa kanilang programa. Ang gagaling yung mga kawatang buweter din kayo, mga potok sa buho. Kaya nilalantad namin kayo. Do not make a mistake kayong mga higanting network na to steal from us what we work, because we will expose you and talagang sasabihin namin kung anong sistema ninyo. Di ba? Natatandaan nyo si Digong, binansagan ng stapador, yung ayaw magbayad ng buwis, mandaraya, yung iba binigyan ng prangkisa, tulad ng malaking yung maraming kulay na parang katol. Di ba? Technicolor na katol. Anong sabi? Kuko, swetek. Merong isa dyan, nagsusumipsip na ngayon na kumbaga, ewan, so far, hindi sila bumabanat kasi na marunong bumalanse at walang kinikilingan daw. Pero, basaan ba ako? Nasa 5 ako. Malaya ako nagsasalita, wala akong busal. Unfiltered ho mga sinasabi ho ni Ben Tulfo. At may bayag ho kung sabihin, the way I want to say it, sometimes it isn't nice to the hear of people na nakikinig ho sa atin na parang mayabang. Bakit niyo ako tuturuan paging Ben Tulfo ko? Kung mayabang, di wag niyo akong pakinggan. Kung tingin niyo astig din, iwanan niyo ako. Ba't kayo nagtsatsaga sa akin? Para doon sa nangangailangan ng tulong namin, hindi naman popularity contest ng programa natin kung sinong sikat, kung sino maraming mga followers. Alam namin maraming view, alam namin yan eh. Hindi yan. I'm not after that. Result, krusada at bukasiyo ho ang aming ginagawa ho rito. Hindi ho para dumami ang aming likes, hindi ho dumami para lumaki, ginagawa naming kalakal ang mga paghihirap ng mga kababayan ho natin. Let me get that straight. And any one of you na sinasabing wala namang ginawa yan kundi nag-aasam-asam na bin politiko yung gusto maging senador yan, nek-nek nyo. Gusto maging DILG secretary, nek-nek nyo. Sinasabi ko naman sa iyo, wala akong kiber. Masaya ako sa ginagawa ko, malaking responsibilidad pananagutan ko doon sa kumpanya namin na nag-i-employ ho ng mga journalist. Hindi lang ho sila mga journalist, graduate ng journalism, millennial, mga sinasabing Generation X, na nanggaling na ho sa ibang mga network, and then we're trying to come up with something to build different brand of journalism, hindi dilaw na mga sinasabing binahembaloso. Kami ho marunong bumalanse. Kung sakaling pananaw ho namin ay parang tingin ninyo, bilib kami sa kasalukuyang administrasyon, nek-nek nyo, naninindigan ho kami. Kapag nakikita ho namin sa administrasyon ho natin na medyo may kunting kulang, sinasabi ho namin. Hindi ho kami kapareho nung araw na, alam niyo ho ba? Sige, pag-usapan ho natin. Medyo maiiba na tayo. Oy, Bitag Farm nga pala. Kumusta nga pala si Janet? Palabas muna natin si Janet dyan, yung baboy. Wala ba tayong picture dyan si Janet? Pabatiin si Janet, pabatiin si Janet. Yan. Ang inyong napapanood sa Action TV na nakikita nyo, may mga, may mga perlas o paligid, naka-lipstick na boy ba? As in baboy at nakasalamin, siya ho si Janet. Kumusta ka ba, Janet? Balita ko na acquit ka doon sa commission. No. Ito ay Court of Appeals. Congratulations. Medyo bilib ako sa iyo, pero ako'y naaawa na ikay nagdusa rin dyan. Nilagay ka sa dun sa kulungan na women's correction. How's everything? Kumakain ka ba ng tama? Napapagsilbihan ka ba ng sinasabing ito'y tuyo at itlog at fried rice na hinahanap mong ikay nung ikay nakulong sa BGM? Kumusta ang pagkain mo ron? Okay naman. Kumusta man timbang mo? Alright. Well, alam ko na ikay, Janet, na medyo kinatigan ng Court of Appeals. Pero yung kasong plunder, nandyan pa, nakakasa. Ano masasabi mo? Hogwash, kakaning baboy. Ay, kakaning baboy?
Janet, iniinsulto mo yung mga kachokaran mo. Marami kayong mga baboy. Mga baboy sa Kongreso at mga baboy sa Senado. May malaking baboy na talagang yung sinasabing kolesterol senior sa Senado. May kolesterol junior sa Kongreso. Yung parang luwa ang mata ng pangalan si Edsel. Yung isang baboy na talagang, baboy yung isang kolesterol na medyo tumatagaktak yung kolesterol sa kanyang mga noo, si Franklin. Nag-uusap ba kayo noon? Ikaw day gagamitan ng Department of Justice para makuhanan ng mga impormasyon hinggil doon sa sinasabing PDAF. Meron ka bang maibibigay na mga impormasyon para medyo balita ako, ikay darling ka lagi dati ni Mar Rojas na mag-surrender ka at saka ni Pinoy talagang sinundo ka pa noon, hindi ba? Dinala ka sa Malacanang. Ano ba na pag-uusapan niyo nung araw? Balik na lang tayo. Ano ba? Hindi mo alam kung bakit sinundo ka ni Mar Rojas. Tama? Hindi ba dinala ka sa palasyo noon? Nakausap mo ba si Notpa? Hindi mo kilala si Notpa? Gusto mong sige, bibigyan kita ng tip to. Bigyan mo nga kayo. Antay muna. Ito to. Okay. Bugtong. Sino ang may sabi nito? Kayo ang boss po. Sino yan? Kayo ang boss po. Alright, Janet, sagot. Sino sa palagay mo yan? Hindi mo nakilala, nagkaroon ka ng amnesia? Ulit, medyo hindi niya siguro kilala. Yung sinasabing, yung inuunat. Kayo ang boss po. Makinig ka, mabilis ka naman masyado. Makinig ka, tutok-tokin kung ulo mo, technician ka. Gusto ko yung unat. Yung unat. Dire-diretso. Kung walang kurap, walang mahirap. Sige. Asan yun? Ay, nako. Kayo ang boss po. Pasensya ka na dito. Mukha atang may problema tayo sa technician. Parang hindi pa kumakain eh. Sabi ko, hanap. Kung walang kurap, walang mahirap. Hindi, hinahanap. Walang kurap, walang mahirap. Ay, salamat naman. Very good, my special child. Okay, nakuha niya rin. Pakiulit. Walang kurap, walang mahirap. Janet, yan ang sinasabing unat version ng kanyang mga katagang mga sinasabi. Kilala mo na. Not pa, as in kintab ulo. Nagkaroon ka talagang amnesia. Yung mahilig sa Xbox. Walang kurap, walang mahirap. Hindi nga makuha, tigil ka na dyan. Janet, pasalitain mo si Janet. Ano, hindi mo makuha? Mahilig sa Xbox sa palasyo. Kayo ang boss po. Hindi ikaw tinatanong kung co-pilot, sagot ka ng sabat si Janet. Umalis ka nga dyan, sandali. Sige, okay, Janet. Sige. Laktawan na lang natin mamaya, pag-iisipan mo kasi. Alright, alam mo, Janet, malaki siguro matutulong mo, sabi nga ni itong si DOJ Secretary, si Vitt Aguirre. Baka makabigay ka ng mga impormasyon at doon sa nauukol sa sinasabi nating mga baboy din sa Kongreso na napartihan mo pagdating doon sa mga pork barrel na yan. What can you say? Hindi ka muna magsasalita kasi baka madali ka kasi hindi pa naman talaga nag-aalok sa iyo bagkus puro press release pa lang yung mga ibig mo sabihin. Inaantay mo, tuloy mo. Nalalapitan ka at formal na hihilingin sa iyo na kinakailangan ng tulong mo na inaalok sa iyo na para tumistigo sa mga baboy ng mga pork barrel sa Senado at sa Kongreso. May sentimento ka dahil ikay pinakulong dahil hindi ka tumistigo laban dun sa mga dilawang mga baboy. Tumpak ako, okay. Ngayon, ayaw mo nang mapilit na kay, kumbaga, chinorba-chorba, inek-ek-ek-ek nitong mga baboy noon na mga dilawan at gusto mo makasiguro na yung mga dilawan hindi ka natatablahin kung ginipit ka dahil hindi mo nilantad yung gusto nila. Tama? Okay. Kailangan mo ba ng tulong ni Bitag? Alright. Say again. Mapagkakatiwalaan mo. Oh, of course, mapagkakatiwalaan.
Kaya ka nga miyembro ng farm eh. Makipagtulungan ka sa amin, baka sakali makakatulong. Alam ko, tinabla ka nila mga, alam mo Janet? Janet? Naiiyak ka, tears of joy dahil may isang Bentulfo bitag na nakikinig sa'yo. Huwag ka mong magdrama, huwag ka mong Okay, sige, balikan kita mamaya. Stand by lang ho kayo, magbabalik ho kami, mag-news lang muna. This is Bitag Live sa Bentulfo, mga boss. Stand by. Okay, magbabalik ang Bitag Live. Good morning at 10:41. Wala na ho ang music natin yun dyan. Okay, marami hong nagpadala ng kanilang mga messages. By the way, nakikita ho namin yung mga likes ho ninyo. I know there is a big time difference. Kabisado ho namin demographics ho namin mga boss. Normal traffic ho pagdating sa social media happens pagdating ho ng alas 6 all the way hanggang alas 10. Yan ho yan, hindi sa Pilipinas. But there's certain traffic, ibig sabihin yung flow ng mga taong nanunood. Ito yung oras na kung saan yung mga iba nagtsatsaga ho sa atin. Even though may time difference sa gabi, sa kanila, sa iba yung dagat, nakatutok pa rin ho sa atin. Lalo-lalo na yung mga loyal OBW. Meron ho tayong mga overseas Filipino workers, meron ho tayong mga OBW. Ano hong OBW? Overseas Bitag Watchers. Okay? So, eto hong OFWs natin na marami ho dyan, you can become a member of OBW. Do not just be an OFW or Overseas Filipino Workers, and not only Overseas Bitag Watchers, and nakaantabay, nanunood lagi, hindi lang ho sa aming Bitag Live, bagkus lahat ho ng mga palabas ho namin sa aming hong channel through Bitag Official, ganon din ho sa aming Bitag Media, which is yung hong talagang pagdating ho doon sa mga palabas ho namin. Lahat ho dyan, nakikita nyo, mga classic and everything. Ngayon, basahin ho muna natin mga boss at 10:43. Ito ho si Ruth Castle. Sabi nyo ho, watching from Sydney, Australia. Okay, how you doing, Ruth? Dito naman ho sa Max Alvarado. Mike pala to, hindi Max, patay na. Idol kita kahit saan ka pa lumipot na istasyon, hahantingin kita, hahanapin kita dahil gusto kitang pakinggan araw-araw. Si Jessica, sabi hello, watching from Japan. Pabati naman po kami. Kumusta yung mga overseas Bitag watchers natin or mga OFW or mga Pinoy dyan sa Japan? From Bentulfo, si Bitag himself. Okay? Si Jafel Atilia, may-ari ng agency na dapat ikulong sana, Sir Ben, para madaling kikilo sa mga yan kapag naipit ang mga tao nila. Naniniwala ako dyan. Kaya importante malaman nitong mga overseas Filipino workers natin, ano ang papel ng ahensya nagpaalis sa'yo? Ano ang papel at magagawa ng gobyerno kapag ikay nalalagay sa alanganin? Higit sa lahat, sinong iyong tatakbuhan? Kung kayo yung mga OFW, you need to be an overseas Bitag watchers so that it is so easy for you to report to our help desk online na right away, makakagawa ho agad kami ng hakbang dahil nasa gobyerno rin ho kami. Nasa gobyerno ng aming stasyon. So, we're dealing with the government agency. So, madali ho sa amin para ipagsama-sama ho yan. Serving you, kaya naintindihan nyo ho. Okay? Si Rosemary Partosa, yung iba kasi gusto magtrabaho abroad, wala naman tiyaga. Tama ka. When you go out there, expect the worst, hope for the worst, expect the worst and hope for the best. Hindi yung akala mo lang, yet you have to be strong and tough or else talo ka. Yan ang OFW. Tama yan. But more importantly, to become an OFW, you need to understand, you need to be empowered. Alamin mo kung sino yung matatakbuhan mo sa oras ng pangangailangan mo, nandyan ho yung overseas Bitag watchers. Kami ho'y makipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan at hindi ang mga embahada ho rin, including yung ating Department of Labor, Polo, ganun din ho. Ito hong aming mo sinasabi, totoo hong public service to, hindi ho to yung sinasabing palabas na public service. Kaya pag may nakita ho kayo mga OFW na mga palabas dyan, no offense, may OFW yung palabas ho rito, buhay OFW, exempt nyo ho yan. Yung iba dyan, ewan. Pero watch out, may papalabas ho kami na palabas ho talagang pang OFW. It's coming! Si Ramirez Mesa, good morning, Ben. Marami yan sa Kongreso, kolesterol. Ay, kung kolesterol lang, ay sabihin na ho natin, maraming baboy. Si baboy ba? Yung isang babaeng nakakulong.
Okay, alam ko, sa Kampo Krame, makapal din ang kolesterol sa mukha. Nakikita nyo? Tingnan nyo si Edsel, si Junior, sa Kongreso. Tingnan nyo si Franklin Senior sa Senado, si Edsel sa Kongreso. Tingnan mo yung sa Kampo Krameng nakakulong. Ina mo naman, di ba, si Laila Putakera. Ayan, okay. Patingnan mo si papatiin si Laila Putakera in the screen. Oo, narinig kong boses mo. Nasaan yung mukha ni Laila Putakera? Ayan. Laila Putakera, kumusta ka? Bastos. Bastos daw ako. Bastos ka, Bentulfo. Ano pa? Sige. Tinatarantado mo ako. Matagal na ako nagpapasensya sa iyo, ha? Ano pa? Alay mo, Laila Putakera. Hindi naman sa iniinsulto kita. Hindi naman sa this is the spirit of fun. The spirit of fun. Kaya ko nagagawa yon. Putragis ka. Bakit naman ganyan? Lagi mo akong topic na lang. Kung hindi ako si Sunny Buetre, a.k.a. Asong Ulul. Wala ka nang ginawa kundi kaming paglaruan mga liberal. Easy. Diyan ka lang muna. Iwanan mo muna yan. O sige, babalikan na lang natin yan. Nagagalit na eh. Okay, sige. Si Lovely Kitorio Elcano, sabi niya ho dito, watching from Aman Jordan, mabuhay ang Philippines. Si Alfredo Gallandes, kinantahan ni Marla. Dadalhin kita sa aking palasyo. Dadalhin kita. Okay, sige. Nakinig naman yung si Not pa roon eh. Iba yung nota niya eh. si Sanchez for Cabasog, sir, been watching you right now from our office in Makati. Okay. Si Jasmine Gumape Pelino. Hay nako, Ben, marami kaming naniniwala sa inyo, Tulfo Brothers. Sana nga tumakbo kayo pagka-senador. Boss, there are many other things that you can do other than being in the public service because we are the true essence of public service na hindi kami tatakbong pagka-politiko. We are doing what we're doing na higit pa rin sa ginagawa ng mga politiko. Why do you want us to go and apply for a job sa gobyerno when in fact we're doing exactly what we wanted to do, lalo-lalo na ako, nandyan sa estasyon ng gobyerno dito sa TV5 at maraming estasyon na pwedeng lagyan. Kami ho ay independent. Si Patricia Almas Hurups Smith, Overseas Bitag Watcher. Okay, OBW ho to. Overseas Bitag Watcher from UK. Good morning, Sir Ben. Say, JC, Idol Ben, watching from Jeddah. Paborito kong programa nyo. Thank you. Si Benson? O ba't ganoon? Parang may instant teleportation si Idol. Okay. Alright. Huwag mo nang tanungin. Si Janet Fernandez, nagte-text pa si Sir Ben. Hindi. Pinapatay ko yung mga para walang ingay. Hindi ako masyado mahilig mag-text. Jen Escalora, good morning, Idol Ben, from Israel. And then si Eugenio Evelyn, hi, Idol, from Shanghai. Thank you, Ren. How you doing, Shanghai? And then, good morning, Sir Ben. All Tulfo brothers, mga idol ko. Thank you. And sa Twitter, si Joanne. Your voice is music to my ears. Thank you. Just inform us wherever you may be. My son is having a hard time to go back to the Philippines from Dubai. We'll see what we can do. Just get yourself ready. The OBW, I want all the OBW, let me know where you are so we can just react instantaneously. Okay, pag-usapan na ho natin yung ibang topic ho, only 10 minutes before 11 o'clock. Ito ho si Laila Putakera, ayaw na baka nakikinig, napipikon ho sa atin eh. Ito ho si Laila Putakera. Si Laila de Lima nga pala is a very kind... She is very kind and inspiring message na gusto niyang maparating kay Alan Peter Cayetano. Habang si Alan Peter Cayetano sa Switzerland. Can you believe it? Inspiring and very kind message para kay Alan Peter Cayetano. Can you believe it? Mga bitag watchers.
overseas bitag watchers. Okay? Pati ang mga bitagers in the Philippines. Sabi niya ho, sa English ito, Cayetano's audience this time is not a cyberspace inhabited by paid trolls and a bureaucracy made up of Duterte's sycophants, but independent-minded envoys who are perfectly aware of human rights situations in the Philippines. Sabi ng ganon, pero good luck na rin sa kanya. Sana hindi siya kainin ng buhay sa Geneva. Oy, Laila. Very kind. Papatiin mo nga uli si Laila. O, sige, na yan, binigyan na. Don't you want to say thank you? Kahit na paano, binati ko yung ano mo, binasa ko in kind kahit na hindi naman masyadong kind. Okay, sabi niya, Bentot, wala akong utang na loob sa iyo eh. Okay lang. I love you, Laila. I think I'm better looking than si Ronnie Dayan. I mean, if you will. Siguro naman with my kindness and between sa Dayan, hindi naman ako iika-ika. Okay, wala kang pakialam. Dayan ka pa rin. Hindi kita makakuha sa sinasabing charm ko, okay na lang. Sige. Ikaw, Laila, makinig ka. Anong palagay mo yung mga tao dyan, mamamayan ng Geneva, mga cannibals, nakakainin si Alan Peter Cayetano, mahilig sila kumain ng tao? Yung bang ibig mong sabihin? Na parang lalapain siya, kakainin siya ng parang cannibals? Hindi cannibals ang mga tao sa Geneva. Ba't mo nasabi yun? Kasi maraming mga eng-eng, ob-ob, tuloy mo. Nagkalat sa internet. Mga fans nitong iyong paboritong presidente, si President Digong. Hindi ka pareho, hindi raw ka pareho nitong mga nauuto na mga loyal, mga kulto raw ni Duterte. Easy ka sa mga sinasabi mo. Dahil yun daw, hindi umuubra yung mga trolls na yun sa internet dahil daw, independente daw kung mag-isip yung mga tao roon. Sa Geneva, hindi ka pareho sa Pilipinas, maraming mga kulto. Nakakasakit ka naman. Pakiulit. Dapat lang insultuhin kayo mga trolls, kabilang ka na Bentulfo. Easy. Nung kayo marami pa noon, Laila, nung kayo'y talagang nakaupo sa pwesto, makinig ka, lalo-lalo yung not pa na tropa ninyo, sa dami noon, ang tawag sa inyo trolls. Ngayon, dahil bumaliktad niyang tao, nagsawa dun sa kakaginawa nitong si Pinoy, yung sinot pa. Ngayon, bumaliktad ang mundo, tawag niyo sa amin trolls, kasama na ako. Ako nung araw, wala akong pakialam sa trolls. In fact, ako nga sinusundan ng sinasabing mga trolls ninyong dilaw. Binabanatan ako. Of course, may marami rin followers ang bitag doon sa aking mga pinagagawa. Dahil ala akong kinikilingan. Nagkataon lang na isa katuparan at napakita ng kasalukuyang administrasyon, nananawa yung mga tao sa ginagawa ng mga dilaw na kawalang hiyaan, kakapal ng mukha. Ito yung sinasabing, ito naman, kayo yung mukha ng katiwalian at kapabayaan noon. Di ba? Kasama ka noon. Sabi mo? Ikaw lang ang bukod tanging nag-raid sa Muntinlupa. At marami kang nakitang mga droga. Ano naman yung sinabi ni Kulanco? Anong sinabi ni Dayan? Anong sinabi ng mga security mo, ng mga boyfriend mo noon? Di ba? Anong sabi? Pumupunta, kumuha ka raw doon. Totoo ba yun? Walang kasinungalingan yan. Alright, sige. Okay, I rest my case. Okay, sinabi na ho natin mga boss. Insulto. Kaya natutuwa raw itong si Laila de Lima na matututo raw ito si Alan Peter Cayetano at sabi niya, hindi mo kayang lukohin yung mga taga-Switzerland na yung mga trolls at mga kulto ni Duterte at mga kulto kasama yung mga tulfo na yan, mga kasama sa kulto, easy, patin mo, bakit naman kami sa kulto? Na kung mga sip-sip kay Digong, akala nyo maluloko nyo, hindi po pwede yan. Sus Mariosep, ano tong?
Okay, sige, di bali na. Okay, sige. Kaya ako, mga boss, sinasabi ko lang sa inyo. Anyway, kung ganun na lang. Sige ba? Okay, diretso naman tayo. Okay, diyan ka lang muna, Laila. Thank you so much. Kahit na hindi masyado kind words yung ginamit mo sa akin. I love you too. Sana matutunan mo rin akong mahalin tulad ng pagmahal mo kay Ronnie Dayan. Kaya lang ako hindi... Ano? Sabi ko, mamahalin mo ako, hindi yung magkakarelasyon ako sa iyo. Mahalin mo ako, napapakinggan mo ako dahil maniniwala ka sa aking mga sinasabi. Hindi doon pagmamahal ng relasyon kay Dayan. Hindi ko kahit tapatan yung mga saging na meron siya. Ako, wala akong mga ganyan eh. Gusto mo kamote? Okay lang sa akin. Marami kaming... sige, shut out na rin ako. Sige, diba? Diretso naman tayo rito, 10:56. Eto naman si Champurado Lugaw Oroscaldo. Si Lenny. Abay, sabi niya, ito raw ho, may nagpipigil daw sa anak niya para hindi makapasok sa Harvard. Sa Harvard! Can you imagine? Ang sisi niya nakaturo kay Bongbong Marcos. Napakalaki naman ang insulto mo sa Harvard. Parang sinasabi mong sangkaterbang mga bobo ang nasa Harvard. So, isang Bongbong Marcos kayang bulungan sa Harvard na wag tanggapin yung anak mo. Kung talaga magaling ang anak mo, hindi mo na kailangan sabihin yan dahil ang Harvard independente. Kung ikay nararapat pumasa ka sa pamantayan o sa standard nila, pasok ka. Bakit mo itinuturo kay Bongbong? Nananahimik si Bongbong. Naghahanap nga siya ng sumbong-sumbong ng bonggam-bonggam-bongbong. Si Bongbong Marcos. Malay mo, malagay pa yan sa DILG secretary. Mag-isip na lang siya. Ito kasi mga boss, can you imagine? Ang Harvard ho, wala sa Pilipinas. Siguro kung may university ba dyan sa Harvard, Cubao? Wala, hindi ba? Saan ba Harvard? Iba yung pamantayan, iba yung nangangasiwa, iba hindi kasama. Ngayon, parang gusto mong sabihin, ang Harvard, pag-aari ni Bongbong Marcos, napapraning ka na rin. Mukha atang, kinakailangan mo rin magpatingin. Baka sa katagalan kumain ng arroz caldo, lugaw, champurado may kasamang tuyo, medyo nalusaw yung iyong utak, iba ng iyong pananaw. Kung kaya't ganyan ka na lang mag-isip, napapraning ka. Abay, iba yan. Baka kanyo, sinisisi si Bongbong Marcos na hindi raw, kaya raw na pumipigil na uudlot ang pagpasok ng... baka ob-ob din yung anak mo, hindi kaya? Baka nagmana sa iyo, kaya hindi pumasa. Ngayon, bakit mo tinuturo kay Bongbong? Anong kinalaman ni Bongbong sa Harvard? I can say that. Mukhang ito lang, Asus Maria Josep, may sample lang na po. Kayo ba tell me, everybody, all overseas Bitag watchers, mga Bitagers, followers and friends, tell me, message me, do you believe na sinasabing itong si Lenny Robredo na kaya raw parang na may pumipigil sa kanyang anak na makapasok sa Harvard kasi raw mga boss, itong si Bongbong Marcos parang binubulungan na huwag tanggapin. Hindi po pwede yan. Si Maria, good morning, Sir Bitag, watching from Canada, British Columbia. Si Kilda Azura Bustillos Angelito, good evening. Sir Van, I'm in Houston, Texas, watching right now. Thank you. Yun ang mga nanonood sa atin. I can see, natutuwa ata yung mga natin dito. By the way, we'll just be a little bit here for a while waiting for Alex Tinsay. And I'll be coming in just about. So, kakain tayo ng ilang minuto muna mga boss. Ano? Sabi ni Mark Lombungan, Peraman, Boss Ben, I would suggest na magkaroon ng fitness test training sa Senado at Kongreso para mabawasan mga sebo, as in cholesterol, sa katawan nila kapag para makapag-isip ng maayos.
I will make sure, I'm gonna lobby that and make sure na kay papasok sa Kongreso at Senado, sisiguraduhin natin na tatapyas yung mga sinasabing mga taba-taba dyan ng kolesterol ay katas ng sinasabing pork barrel. Itanong mo yan kay Franklin at kay Edsel na mga dilaw yung kolesterol na naglalabasan sa kanilang mga noot, sa kanilang mga lieg, na halos wala ng lieg, diretso ng ulo, walang lieg, diretso sa balikat. Hindi ako may sabi niyan. Si Marie Vel Paglinawan, good morning. Sir, idol, pogi mo. Thank you. You look like talaga ng tatay ko. Easy. Akala ko boyfriend mo, tatay mo. Ilan taon naman tatay mo? Watching here from Taiwan. Okay, si Eset Shale Tagulino Pobadora. I hate the limao. Easy. Si George Grosu. Sir Ben, ano na po bang balita sa ethics complaint kay De Lima? Di na dinidinig ng Senate. Sumasahod at sumasawsaw pa siya sa mga issue. Siya huy patuloy pa rin pwedeng gampanan ang kanyang trabaho, kaya lang siya'y nakapiit sa Kampo Krame. Ngayon, antayin muna natin kung ano yung pasya na sinasabing mga, kung tutuusin, pag ginawa natin huyan, pag nakita ho kasi na mga ibang mga, well, sabihin natin ibang bansa na parang pinarurusahan natin, pinahihirapan natin, kaya siguro medyo nag-lay-low kunti yung sinasabing Senado at may mga katsokara naman siya. So ginawa lang nilang dapat nilang gawin, kaya ganyan. Si keep on coming yung mga messages, ang dami nito. Si Gidget Golden, very defensive yan si De Lima dahil pilit pa rin niyang pinapaniwala ang taong bayan na siya ay inosente kahit anong sabihin niya, walang maniniwala sa kanya. Si Jerry Bargay, overseas bitag watcher in LA, California. Okay. I can still see na marami hong mga nagdaratingan ho naman. Ito ho mga farms. Okay, you know what mga boss? Alam nyo nung bata pa ako, pag ako huy tahimik lang, may ginagawa ho ako eh. Now it can be told, when I was a kid, mayroon ho kaming katulong, anak ng katulong na babae. Ako ho hindi pa marunong magsabi. Vivid sa memory ko na, kumaga, meron ho kaming isang karton. I can remember, isang karton ho, puro sabong perla. Ginangat-ngat ho ng katulong, ng anak ng katulong namin. Nakisama ako, pumasok ko sa ilalim ng kama, kinakain namin sabon. Bumula yung bibig ho namin. Ngayon, sabi ng katulong namin, kaya pala tahimik na tahimik, walang nagsasalita kasi kinakain yung sabong perla. Bumula yung aking bibig, and I was a kid, dinala ako sa ospital, pinainom ako ng sinasabing ewan para mailabas. Ngayon, ganyan ho si Sunny Buetre, aka Asong Ulul. Si Sunny Buetre, tahimik ho siya ngayon at maraming nagtatanong bakit hindi siya nag-iingay. Isa lang ang aking masasabi, pag ang tao tahimik, malalim, nag-iisip, may ginagawa. Ang taong maingay, mababaw, tulad ng ilog na pag masyadong maingay, mababaw, mabato-bato. Ang ilog na malalim, tahimik, delikado, baka ikay malunod. Nasaan si Sunny Buetre, a.k.a. Asong You Laugh Out Loud? Okay. Ewan ko kung saan. So far as I'm concerned, the last issue na, ano natin si Sunny, yung kadamay na sinasabi niya mga kadamay daw, banta sa seguridad ng Pilipinas at dapat daw hindi ini-spoiled. Hindi daw dapat ini-spoiled ni President Digong, pinangaralan niya. Banta sa security mga kadamay ng agaw ng bahay ng mga ano. Sabi niya, ayun na ho pinaka-last na kasi ngayon, baka may ginagawa si Sunny. Ano kayong ginagawa ni Sunny? Wala kang pakialam. Saan ka ba ngayon? Wala kang pakialam kung saan ako. Hindi mo alam. Kung wala akong ginagawa, ako'y ume-es. Ano ka mo? Kung wala, okay, sige. Wala na hong oras. Kami ay nagpapasalamat. See you tomorrow. Adios.